Kapag tayo nag-iimbestiga ng walang direksyon, hindi po pinahintulutan ng batas. Tandaan po ninyo, ang Senado o ang Kongreso ay hindi piskalya, lalong hindi korte. Kami po'y gumawa ng batas. Kung wala kaming nakaambang batas, hindi kami dapat gumawa ng inquiry in aid of legislation. Okay? Follow up ko. Kung wala pala silang nakikita kayong purpose, ano sa tingin ninyo ang purpose nila? Ang purpose nila? Wala. Ang purpose nila ay magpasikat. Ang purpose nila ay durugin ang gusto nilang durugin. Alam naman ninyo kung saan patungo yun eh. Di ba? Hindi naman kinakailangan banggitin pa natin yung pangalan ng tao o mga taong gusto nilang hiyain o yun ang subject matter ng lang inquiry. Hindi ba? 4 na komite na ginawa sa iisang komite. Hindi pa nangyari yun sa buong panahon ng aking pananatili sa Kongres sa mahabang panahon. Ngayon lang nangyari. Ngayon lang nangyari sapagkat meron silang gustong i-prosecute na isang tao. Akala nila yung pagharap ng Vice President ay investigasyon. Nakalimutan nila. Budget briefing lang yun. Hindi naman na ibig sabihin kung susundan namin yung tradisyon, hindi naman ang ibig sabihin ay pinagtatakpan natin kung ano man ang anomalya. Kahit anong opisina ng gobyerno na nakasulat sa atin sa Ligat Batas, hindi makakaiiwas doon sa accountability. Lahat ng opisina, lahat ng naglilingkod sa pamahalaan, accountable tayong lahat. Walang iiwas doon, walang exempted doon. So iba po yung nagpipresent ka lang ng budget. Iba naman yung susuriin yung pagkakagasta ng budget. Eh ang gusto nila, sila yung susuri. Ang gusto nila, COA na lang sila. Eh ang sinabi ko, di mag-resign na lang kayo as members of the House of Representatives, mag-apply kayong lahat sa COA. Para sa ganun, tama yung ginagawa nyo. Huwag nyo uunahan ng COA. Di ba? Doon kami nagkakaaway-away. Ngayon, kung hindi nila makita yung katwiran, wala na akong magagawa. Tinanggal nila lahat ako sa komite. Okay lang sa akin yun. Kahit ano pang gawin nila, wala akong problema doon. Basta tilalaban ko kung inalalaman kong tama. Yun ang prinsipyo ko eh. Wala akong alam na ibang prinsipyo, kundi yung tama at saka yung matuwid. Nabanggit nyo po yung pagtanggal sa inyo sa lahat ng komite ninyo. Ano po ang inyong nakikitang dahilan bakit po nila tinanggal kayo? Dahil hindi nila mapangatwiranan yung sinasabi ko. Ayaw nila na tinuturuan ko sila. Ayaw nila na pinaalalahanan ko sila. Sapagkat tama yung sinasabi ko. Wala silang mas matibay na argumento sa sinasabi ko. Palagi ko napapahiya sila. At pagkatapos, ang gusto nila siguro ay magmina sila ng ebidensya laban sa ating pangalawang Pangulo na alam ko naman walang basihan, walang katwiran at nakabase lahat sa illegal na pamamaraan. Sabi ko sa kanila, bahala kayo sa buhay nyo kung gusto nyo magmina ng ebidensya ng walang basihan. At gagamitin nyo siguro kung nag-iisip kayo ng impeachment, nasa sa inyo yun. Kaya nila akong tinanggal para sa ganun siguro kung magpapalit sila ng impeachment ay hindi na ako siguro makakapagdepensa. Yun ang akala nila. Nagkakamali sila. Habang nandun ako, ilalaban ko yung tama. Gusto nila, tanggalin nila ako sa House of Representatives. Pero mahirapan sila. Kung regarding naman dun sa di ba, ang gusto nyong mangyari pag naging senador kayo, yung function ng Oversight Committee. Kasi kulang yung 8 minutes nyo nung magpapaliwanag eh. Ano ba yung kahalagaan ng oversight? Yung oversight kasi, kinakailangan, suriin mo, tingnan mo kung yung pagpapatupad ng mga batas na ginawa namin ay nangyayari. Anong saysay, anong halaga ng batas na ginawa mo? Ang tagal kaya ng paggawa ng batas? Ang gastos kaya ng paggawa ng batas? Pagka nagawa mo, bigla mo na lang ilalagay sa cabinet, di mo gagamitin? Saan ka naman nakakita? Ikaw, bibili ka ng sapatos, ng damit. Hindi mo gagamitin, lalagay mo lang sa cabinet. E di nabulok yun. Sayang naman yun. O paano yung layunin ng batas na yun? Di ba para sa tao yun? Walang gustong gumawa nun. Ang gusto nila puro ngawa. Puro salita. Kamukha ngayon ng mga kilala ninyo. Puro salita. Ano ang maaasahan namin sa isang Congressman Marcolita
patungkol nga po dito sa mga napupunan ninyo ngayon sa Kongreso at dito naman pagdating niyo sa Senado? Ang maasahan po ninyo ay isang tapat, malinis, at walang pagkukunwaring paglilingkod. Itatama po natin yung mali, ilalabas natin yung mali, mangyari na yung mangyari. Pag napunta ako doon, ituturo natin sa kanila kung paano ang pagiging senador. Makikita nyo kung ano talagang gawain ng isang senador. Bahala sila sa buhay nila kung kukopyahin nila ako. Pag kinopya nila ako, makikinabang ang taong bayan. Pag hindi nila ako kinopya, mapapaya silang lahat. At bahala na kayo kung anong gagawin nyo sa kanila. Last na lang na tanong, Kong. Pakipaliwanag sa amin kung ano ba talaga ang ibig sabihin. Kasi po, ang nangyayari, lagi pong marami po ang mga committee na nag-iimbestiga. At sinasabi ito daw po ay in aid of legislation. Ano po ba ang ibig sabihin pagka ganito? Bakit po wala pong nabubuong batas? Yun pong inquiry or investigation in aid of legislation, ang ibig sabihin nun, kaya ka lang gumagawa ng kaukulang pagdinig in aid of legislation sapagkat gusto mong magpatulong. Kaya sabi niya, in aid of legislation. Sa ganang amin, mayroong mga bagay na kung minsan nahihirapan kami para buuin ang isang panukalang batas. Kaya kailangan namin ng makakatulong namin. Kaya kami tumatawag ng resource persons. Ibig sabihin, kaya mo tinawag yung tao na yun para tulungan ka na buuin yung panukala na hindi mo makumple-kumpleto. Okay? Ibig sabihin nun, bago ka magtawag ng inquiry in aid of legislation, meron ka ng panukalang batas na dala-dala. Blanco na lang yung iba, yun ang gusto mong buuin. Kaya ka tumawag ng mga tao, makatutulong sa'yo para buuin mo yun. Ngayon, wala yun. Ibig sabihin, tatawag lang sila in aid of legislation daw. Pero wala naman silang binubuong batas. Tingnan po ninyo, ilang tao na yung kanilang tinawag. Hindi nyo na mabilang kung ilan sila. Ilang tanong na ang itinanong. Ano ba yung threshold? Ilang tanong ba ang kailangan mo para mabuo mo ang isang batas na iniisip mo? Ang problema, wala silang binubuong batas. Kaya kahit 1,000,000 tanong o 34 na track na tanong ang itatanong nila, hindi sila titigil. Walang direksyon dahil walang legislative purpose. Walang limit. Ang ibig lang sabihin yan, hindi sila nag-iimbestiga in aid of legislation, but they are investigating in aid of prosecution. Isang bagay na mali at hindi pinapayagan ng ating saligang batas. Sabi ng ating Korte Suprema, ang Senado, ang Kongreso ay hindi binuo para mag-imbestiga ng krimen. Hindi kayo piskal, sabi niya, hindi kayo korte. Kaya ang sabi, magtatawag lang kayo in aid of legislation. Yun ang limitasyon nun. Tanongin mo sila, sa dami ng mga taong, tinawag nyo na humarap sa inyo. Ilan na po ang naisip nyo na legislation? Ang sasagot nila sa inyo, wala. Nasasayang ang Sasagot ko pondo. ba? O kaya nga hindi ako sumasama sa Quadcom. Yung palang Nakita dahilan. niyo ba ako sa Quadcom? Bawal daw po kasi yung may isip doon, Kong eh. Hindi yun. Ano yun, Kong? Ayaw kong pumunta ron dahil wala sa hulog yung Quadcom. Nako. Walang legislative purpose. Sasama ako doon kung merong legislative purpose. Titingnan ko, ano ba yung ginawa na ninyo? Asan ang mga blanco na dapat punan? Kailangan i-fill up mo lang, di ba? Halimbawa, 10 yung provision ng panukalang batas. Yung 2 doon, nahihirapan ka. Kaya ka tumawag ng taong tutulong sa'yo. Pagkatapos na tumawag ka ng taong tutulong sa'yo, bakit mo hinihiya yung mga taong tutulong sa'yo? Kapag hindi niya masagot o ayaw yung sagutin, ikukulong mo. Tama ba yun? Hindi tama yun, sabi ng mga desisyon ng Korte Suprema. Kinakailangan meron kang legislative purpose at ang pangalawang standard, there should be the rule on pertinency. Ibig sabihin, kung yung tanong mo hindi naman pertinent sa ginagawa mo, wala kang karapatang magtanong ng gano'n. Sana maintindihan ninyo. Medyo technical, ngunit sa abot ng aking makakaya, gusto kong ipaliwanag sa inyo para kayo mismo ay maging daan, may paliwanag nyo sa mga tao na kung minsan na nami-mislead. Akala nila ganun na ganun. Hindi po.
Kapag ka tayo nag-iimbestiga ng walang direksyon, hindi po pinahintulutan ng batas. Tandaan po ninyo, ang Senado o ang Kongreso ay hindi piskalya, lalong hindi korte. Kami po'y gumawa ng batas. Kung wala kaming nakaambang batas, hindi kami dapat gumawa ng inquiry in aid of legislation. Okay? Follow up, Kong. Kung wala pala silang nakikita kayong purpose, ano sa tingin ninyo ang purpose nila? Ang purpose nila, wala. Ang purpose nila ay magpasikat. Ang purpose nila ay durugin ang gusto nilang durugin. Alam naman ninyo kung saan patungo yun eh. Di ba? Hindi naman kinakailangan banggitin pa natin yung pangalan ng tao o mga taong gusto nilang hiyain o yun ang subject matter ng lang inquiry. Hindi ba? 4 na komite na ginawa sa iisang komite. Hindi pa nangyari yun sa buong panahon ng aking pananatili sa Kongres sa mahabang panahon. Ngayon lang nangyari sapagkat meron silang gustong i-prosecute na isang tao. At kilala na ninyo kung sino yon. Kaya ayaw ko sumama sa isang pagdinig na walang kakwenta-kwenta. Oh, malinaw. Malinaw. Kong, Thank you. last minute line. Yun ang mga kababayan.